Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, and today also is the Divine Mercy Sunday. Sa ating pagdiriwang, patuloy nating maranasan ang kabutihan, awa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa ating pagdulog sa Kanya, magtiwala po tayo na hindi lamang tutugunin ang ating mga panalangin, kundi mas lalo pang lumalim ang ating ugnayan, pagmamahal at paglilingkod sa ating Panginoon. At lumago tayo bilang mga Kristiyanong namumunga sa ngalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya dumulog tayo sa Panginoon, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak mo na pinag-alab mo, ang pananalig namin sa iyo, ang kagandang loob mo sa amin lalo mo pang pagibayuhin, upang maisaloob na mabuti ng lahat, ang kasadilayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di tinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Pinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay, sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos sa Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpapamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw ng ito ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yoong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya.
Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubuo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubuo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ng mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12 at ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Pakisabi po sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos.
Pakisabi sa kabila, mahal ka ng Diyos. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, pwede bang itaas sa mga kamay? Palakpakan natin ang Diyos ng puno ng buhay. Dalawa ang nakikita nating dumadaloy sa ating mga pagbasa. Ano yung mga iyon? Shalom. Sabi nga ninyo, Shalom. Can you say it? Shalom. Mas malakas pa. At pangalawa, He said. Sabi nga ninyo, He said. Itong dalawang Hebrew names, Hebrew words na ito, Shalom means peace, kapayapaan. He said means mercy. At sa unang pagbasa, ito yung nakikita natin sa unang mga Kristiyano. Shalom at He said. At kung mapapansin po natin, in the book of Acts, makita natin na yung kanilang narinig at pinangangaral ay galing kay Kristong ating Panginoon na muling nabuhay. Kaya yung mga unang Kristiyano, when they experience the risen Jesus, and then sila po ay napuspos ng Espiritu Santo, then they received the gift of peace, Shalom. At nakita natin sa unang pagbasa na itong mga Kristiyanong ito ay nagtitipon sila. Merong silang devotion kay Kristo na namatay at muling nabuhay. At nakita natin yung kanilang mga importanteng mga activities. 3 yan. Una, bilang isang pamayanan ng iisang isipan, pag-iisip at puso. Pangalawa, ang pagpapatuloy ng pagdinilay nila sa buhay ni Kristo, lalong-lalo na sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ikatlo ay ang kanilang pagmamalasakit na ibahagi ang kanilang yaman sa isa't isa na walang hinihinging kapalit. Kaya itong activities na ito ay nagpapatunay lamang na sila'y merong relationship with Jesus. Deepen relationship with the risen Christ. Imagine natin one mind and one heart, and through that they experience unity in Jesus. At nakikita natin sa kanila, sila'y merong kapayapaan. Meron po silang loving mercy. Especially dahil naniniwala sila kay Jesus. At nakita din natin sa kanila na ang Easter ay merong epekto sa kanila. It means shalom. At ang shalom ay, it means reconciliation and also a new life in Jesus. Isang bagong buhay ang binigay ng Panginoon sa kanila. At nung sila'y mapuspos ng Espiritu Santo, ginabayan ang community tungo sa isang bagong buhay kay Kristo at ang pagdinilay nila sa muling pagkabuhay ng Panginoon at naging buhay nila. At maging ang mga alagad, the first community they experienced the risen Jesus and they were alive. Kaya nga, ang shalom hindi nangangahulugan sa kanila na absence of war. Shalom means it requires authentic reconciliation, authentic yung karanasan ng pagiging totoo bilang mga miyembro ng isang komunidad nung panahon na yon. Wala na sa isipan ng mga unang community o walang puwang sa kanila yung sinasabi nating my money, my house, my possession, mine. Sa mundo natin ngayon, mine. Walang ganun sa kanila.
kundi nakikita natin sa kanila our house, our possession, our money. So, it means malalim ang kanilang pagmamalasakit sa isa't isa. Because hindi nila inaari yung mga bagay na meron sila. Kung hindi, binabahagi nila ito dahil naranasan nilang kapayapaan at awa ng Diyos. At kung titignan din natin yung Salmo, makita din natin, kakaiba din yung sinasabi ng Psalm sa ating lahat. Dahil sinasabi ng Salmo, yung pag-ibig ng Diyos, merciful and loving kindness of God. At ito din yung sinasabi ng ikalawang pagbasa sa atin, na sinasabi ni St. John, Shalom in the midst of the people, especially in the first Christian, it means loving kindness of God. At dinidemand ito na dapat establish ang relationship with love, with kindness. Kaya ngayon sa ating gospel, pinapatunayan lamang po sa atin na hindi dapat mag-alinlangan. Hindi dapat una matakot, hindi rin dapat mag-alinlangan. Kaya nga, sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. How many times na binanggit ni Jesus? 3 times. Shalom, shalom, shalom. Shalom means peace. Shalom means everything. Shalom means blessing. Shalom means completeness. Shalom means healing. Shalom means provision ng Diyos para sa kanila. Hindi lang kapayapaan ang shalom, but shalom, the holistic approach na binibigay sa ating lahat. Kaya ngayong araw na ito ng Sunday na ito yung binibigay din sa kanyang mga alagad. At sinasabi ng Panginoon sa kanila, nung siya'y magpakita, ito yung unang regalo niya, shalom. Bakit? Sapagkat sila po ay nangangamba. Sila po ay natatakot. Sila po ay confused at the time. Kaya when Jesus appeared to them, shalom, upang ipanatag ang kanilang isipan, ipanatag ang kanilang kalooban, na ang Panginoon ay laging kasama nila. Kaya nung magpakita ang Panginoon sa kanila, anong ginawa ni Jesus para magkaroon sila ng lakas ng loob? Shalom. And then nakita natin, Jesus said, hiningahan niya ang kanyang mga alagad. At sinasabi niya, sumainyo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. And what next? Jesus said, then patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. It's about the forgiveness of sin. So, nakita natin kung anong kalagahan ng shalom in the life of Jesus. And then, sa buhay ng mga apostol. At hindi lang yan, even Santo Tomas, sa kanyang pag-aalinlangan, ay naranasan niya si Kristo ng kapayapaan. When Jesus said, sumainyo ang kapayapaan. At si Tomas, mga kapatid, pinakita niya ang hiwaga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And when Thomas encountered Jesus face to face, anong ginawa ni Santo Tomas? Nagkaroon siya ng profession of the truth and faith in Jesus. Anong sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. And this proclamation, mga kapatid, profession of faith, truly St. Thomas experienced the powerful Jesus at the time. Bakit? Sapagkat si Jesus na muling nabuhay ay nagkaroon ng kapangyarihan sa kanya. Dahil kitang-kita niya ang Kristo na namatay at ngayon ay muling nabuhay. Kaya, anong ating refleksyon sa kabuuan ng ating pagninilay? Sa mundong ito, ang kulang sa bawat tao ay shalom. Tama, mali? Hello, inantok na kayo? So, shalom. Amen? And sometimes, hindi rin na-experience ng tao yung said, even loving mercy.
Kaya ngayon sa mundong ito na merong pain, death, conflict, at kung ano-ano pang naranasan nating paghihirap, karamdaman, war, at mga nakakatakot. Pero ito rin ang sinasabi sa atin. Sa ikalawang linggo na ito, dinidemonstrate sa atin ng Panginoon. Shalom, na hindi nangangahulugan is the absence of war. But they tell us, mga kapatid, let us experience Jesus. Amen. So, maranasan natin si Jesus na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kahit alam natin na merong faction, na merong pride, na merong unforgiveness, na merong kaguluhan. Pero sa kabilang bandang ito, pinaparanas pa rin sa atin ni Kristo ang kapayapaan. Kaya what is the challenge? Sana maging ambassador tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, peace. Parang ang lungkot naman nun, sabi niya. Psh. Ulitin natin, pakisabi mo sa katabi ninyo, peace. Diba? So, when you say peace, means you experience the risen Jesus. Amen? Naranasan mo si Jesus. Kaya binibigay mo ang kapayapaan, naranasan mo yung kapayapaan. Kasi kung hindi mo naranasan yung kapayapaan, hindi mo may pagkakaloob ang kapayapaan. Dahil minsan, may mga community na nag-aaway-away. Ang gulo-gulo. Sabi nyo, bakit po, Father? Pakilakasan po. Bakit po, Father? Kumain na ba kayo? Parang gutom na eh. So, bakit? Sapagkat yung mga taong ito, pumasok lang, hindi dala ang kapayapaan. Ang dala gulo. Amen? May mga taong pumapasok sa community. Instead na merong new life in Jesus at merong experience with the risen Jesus, ang gulo. Imagine mo, papasok, maninira. Sasabihin niya, I received Jesus. I'm alive because of Jesus. Pero pagpasok dun sa community, magbibigay ng kaguluhan, iko-confuse yung kasama. Amen? Kaya magugulat ka na lang. Imbis na community ng kapayapaan, community ng kaguluhan. Bakit? Minsan kasi, nahaluan tayo ng mga chismosang pakialamera. Hello? Imbis na magiging ambassador ng kapayapaan, pupunta lang sa isang grupo, gagawa ng kwento, exaggerated pa pag nagkwento, na dating mapayapa, gumulo. Kaya huwag kayo nagkukwento nang hindi nyo alam kung ano ang kwento. Amen? Hindi nyo alam kung ano yung buong katotohanan. Kahit alam pa ninyo. Huwag tayo maghahatid sa kanila ng pagkalito. Kasi may mga ganyan mga tao eh. Kung totoong Kristiyano ka, and if you have peace in your mind and heart, hindi ka magdadala ng ganyan. Ichichismis si Father, ichichismis yung lector and commentator, ichichismis yung mga choir. Ano na lang, siya na lang ang bida? Di wow. Amen. Tayo, importante po yun. Lagi tayong magdala ng kapayapaan, hindi gulo. Bakit ka nagsisimba? Simply means you experience the life of Jesus. Amen. Hindi ka pumayag na huwag kang pumayag na magkaroon ng puwang sa iyong puso ng kaguluhan. Kundi, iisipin mo lagi na ang karanasan ng pag-ibig kay Jesus, kapayapaan, ay dapat ibahagi sa kapwa. Kaya pag ikaw nakaranas ng ganyan, ang iniisip mo na, ang kinukwento mo na si Jesus, hindi mo kinukwento yung kapitbahay. Ang kinukwento mo na si Jesus, ang usapan na ninyo tungkol kay Jesus. Tama, mali.
Hindi yung kwento ng buhay na may buhay, na hanggang magkasabunatan na kayo at magkasigawan na kayo. Imagine mo, magkakapitbahay, nag-aaway-away, hilo ka naman dyan. Amen? At ikatlo, kung talagang meron tayong shalom at pag-ibig, iniisip din natin yung pagmamalasakit sa isa't isa. Yung hindi yung akin, 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 akin. Self-interest. Yan ang problema minsan eh. May mga tao talaga na kahit na sila po ay nasa simbahan, makikita mo yung karamutan. Makikita mo yung pagiging sakim. Makikita mo yung self-interest. Alam ninyo, habang nanonood ako sa Facebook, meron akong binubros. Merong nagpo-prosesyon. I don't know kung napanood nyo yun. Habang nagpo-procession, after the procession, syempre nagaganda ng mga bulaklak. Tapos, ang ginawa ng mga ito, after the procession, may kumuha lang ng isang bulaklak. Naku, nagdumuga na sila kahit na babalyahan na. Pak, sige, kung anong bulaklak, nag-aagawan talaga sila. Imaginin mo, bulaklak lang. Kailangan magkagulo. Alam mo, nagpapakita ito ng pagiging swapang lang isa't isa. Bulaklak lang. Paano na lang kung pera pala yan? Di nagkabugbuga na yan. Amen? Kaya, nung makita ko yun, nalungkot ako. Kasi yung mga nagprosesyon, sila yung nag-aagaw. Sana magpakita ito, mga nagpuprosesyon na ito, na pagiging disente, yung pagiging Kristiyano. Hindi yung makita sa iyo yung pagiging sakim. Mandiyan mo, bulaklak lang, magkakandabalyahan pa kayo, magkakasakitan pa kayo ng dahil sa bulaklak. Kaya minsan, napakababaw ng pagiging Kristiyano. Amen? Dahil ang totoong pagiging Kristiyano ay ang pagiging mapagparaya at mapagbigay sa mga taong nangangailangan. Dahil nararanasan mo ang shalom sa iyong buhay. Amen? Kaya pakisabi mo sa katabi mo, peace. Ano sagot? Parang ewan lang, no? Hindi, joke. So ngayon, sa araw na ito, sa ikalawang linggong ito, naway mapalalim natin ang ating buhay ugnayan kay Jesus upang hindi tayo magkaroon ng pagkalito, pagkatakot, pag-aalinlangan. Dahil ang dulot ni Kristong muling nabuhay, kapayapaan at pag-ibig na dapat natin ibahagi sa ating kapwa. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng o tayo na. Sumasampalataya ako. Yan sa lahat. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing. Nanawag sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama ng habag at awa para sa isang buhay ng pakikisangkot at pakikibahagi. Ating isamo, Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa banal na Papa, mga obispo at mga pari, upang masalamin sa kanila ang Panginoon ng awa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga nagpasyang magbagong buhay, upang lubos nilang talikuran ang dating pamumuhay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga naghahanap sa Diyos, upang tulad ni Tomas, matagpuan nila si Jesus sa pakikibahagi sa natitipong simbahan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa ating natitipon ngayon,
Upang patuloy tayong manalig sa Panginoong hindi natin nakikita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makihati sila sa tagumpay ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Amang bukal ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Itulot mong sa iyong awa, makabahagi kami sa kagalakan ng pagkabuhay ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mapatid upang ating paghahain kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikato ngayon mga alay ng iyong sambayanan, upang iyong binigay ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan, at pagkadalisay nung sila'y bininyagan, makapakinabang sa ligayang walang katapusan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikay aming pasalamatan.
Ngayon pinagdiruang paghain ng Mesiyas sa mamang tupa na tumubos sa aming lahat. Nagaing walang mumpayang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, hang sa krus pinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel si awit at papuri sa iyo, na walang pahin sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. San Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gan banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang apo ninawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa naming pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo simbahang laganap sa mudaigdig, pustusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin patid namin na himlaan ni pag-asang sila muling mabubuhay, kaya hindi na lahat na mapumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang namin na pupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa tulong ni Jesus sa Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
Bigyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis mga kasalanan sa libutan. Papalad namang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, ito karapat-dapat magpatuloy sa iyo. na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay, ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Kristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayang magpasawalang hanggan. Kayo mga pinagkalooban ng manunubos na walang maliwang kapayapaan, ay paggamitin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at manalig sa Panginoon. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia.